Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus, ani Pilato. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas siya si Jesus at siya'y lumuklok sa kaharian ng Diyos. Sa dakong tinawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo, araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Tanong ni Pilato. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari, kundi ang Cesar. Sumagot ang mga punong saserdote, kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong Sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ang mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at sinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para naman kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi ni Jesus sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang mapasipsip si Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tayo pong magsiluhod sandali. Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang